So ayan guys, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon guys, nandito po ako para pag-usapan natin yung about sa sahod. Kung ako lang ba ang hindi pa nakakaalam nito at i-share ko sa inyo kung ganito din ba talaga kalaki. Kasi hindi naman ako buwan-buwan talaga nagsasahod dito sa YouTube. At shout out yan sa lahat kong mga kabatch dito na small YouTuber, small content creator. Shout out sa inyong lahat. Kumusta kayo at nakuha niyo na ba yung mga kasahuran natin dito sa YouTube? Dahil sa akin, natanggap ko na simula nag-message sila, dumating siya agad mga isang araw lang. So ngayon, ang tatanong ko, dahil parang ang laki ng kaltas kasi. So ngayon, dito, parang hihingi ako sa inyo ng advice kung ano yung magandang gawin, ano yung magandang bank na gamitin. Dahil sa akin talaga, parang 3 beses na ako nakatanggap na ang laki talaga ng kaltas. Yeah, yung in-expect ko na amount, malayo doon. Dahil dati ine-expect ko na amount, dun lang malapit lang talaga sa in-expect ko na amount, pero ngayon sobrang layo. Ay ngayon, nung na-send na nila yung sahod ko, deducted na yon ng tax. So, kino-compute ko na yon kung magkano. So ngayon, ang laki talaga ng kaltas or talagang ganito na ba talaga yung kalaki yung ikakaltas sa mga papasok na pera natin galing international or galing lang ba sa mga YouTube, sa social media, kapag pumasok sa bank natin ay malaki talaga ang kaltas. So yan yung ngayon ang tatanong ko kung may ideya po ba kayo or ano yung magandang bank na gamitin. Kasi sa akin, yung ginamit ko ay PNB. So meron din po kasi akong nakita na mas maganda daw yung Security Bank or meron pa yung iba na mababa lang daw yung kaltas. So dati kasi nakatanggap kami ng message na ano ba, lahat ng papasok na fund na galing international is deducted siya ng 20%. So ngayon, yung in-expect ko na sahod na darating sa akin ay bawas talaga siya, nasa mga 1,400 yung nabawas doon sa in-expect ko na sahod. So ngayon kino-compute ko, yun nga talaga, 20% nga talaga yung dinideduct doon. So ngayon, kung may ideya ba po kayo, ano ba po yung magandang gawin or ano ba yung magandang bank na i-open natin para mas makamura, mas mababa yung deduct na hindi ganito kalaki or lahat ba talaga ng bank na gamitin natin ay ganito talaga kalaki yung idideduct nila, lahat ba sila ay magkakaltas ng 20% sa mga pumapasok sa ating account na galing sa sahod natin sa YouTube. So, kung meron kayong idea diyan or na-experience ninyo 'to, sana'y mabigay ninyo ako ng advice para siguro gagawa tayo ng ibang paraan dahil sayang din 'yun yung ang laki ng kaltas 'no, pero wala tayong magawa kung gano'n na talaga. So 'yun lang guys, sana'y mag-enjoy pa rin kayo diyan sa paggawa ng mga content at yung mga earnings ko kasi galing lang talaga 'yun sa mga shorts videos na ginagawa ko. At ito lang ma-share ko 'no, kapag gumagawa ka ng videos na parang hindi mo masyadong ano ba, sineryoso yung effortless ba, yun pa yung magva-viral. Pero kung gagawa ka ng mga videos na talagang effort na effort ka, kokonti lang yung views kaya kayo diyan sa mga ka-batch ko diyan, enjoy niyo lang yung paggawa ng video at 'yan, 'wag lang tayo masyadong mag-expect, parang enjoy-enjoy lang gano'n. So yun lang guys, sana meron kayong ano, may advice kung kayo anong bank yung gamit niyo na maliit lang yung deduct. Kasi sa akin talaga ang ine-expect ko is nasa, 6,700 yung matatanggap ko. Pero yung dumating dito sa akin ay yung sa in-expect ko na 'yan, malayo. Dahil ang kinaltas nga talaga is nasa kulang-kulang ano na siya, 1,400 sa PNB 'yan na bank.
na gamit ko. So, kayo kung anong bank yung gamit nyo, kung maliit lang ba yung kaltas, sana mai-share nyo dito para gagawa ako ng paraan na para kahit paano maminus-minusan yung bawas 'no. So yun lang, bye-bye. Maraming salamat pala sa lahat ng mga viewers ko. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye.